Mga kababayan, ang oras alas 4:10 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time, ako po si Thea Petro Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, pare-pare po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At narito na ang ating mga headlines ngayong Thank God It's Friday. Oy, Biyernes na pala! 8-8, tayo'y mag-8-8. Ang tanong, nakapag-check out na daw ba? Kahit pa na, ano to? Petsa de peligro. Ang tanong ba meron kayong pang check out? Yun na nga, kasi petsa de peligro na isang linggo na lang bago. Ay, hindi, isang linggo pa bago ang sweldo. Pero kay Miss Thea, hindi problema yan. Walang i-check Anytime out. pwede mag-check out. Wala na. Kasi wala naman nakalagay sa cart. Add lang ng add sa cart. Yung ba yung pag-check out, yun yung i-control natin. Kung wala ng budget, maghunos dili po tayo. Di ba? Tama. Maging practical tayo. Control lang, control. Kung need, pwede. Yan. Kung wants, ay, sa susunod na yan. Marami pang sale na dadaan sa ating mga buhay-buhay. Kaya. Katulad dito. Di ba, napakagandang balita dahil oil price rollback, aasahan sa Martes, sigit piso posibleng tapyas sa presyo sa diesel, habang 25 sentimos naman ang tapyas sa tayo'y mag-8-8. Laki ng 25. Kung presyo yan ng petrolyo, ito naman, presyo ng imported rice namumurong tumaas dahil naman sa 2 buwang suspension sa rice importation. Pilipinas at India lumagda sa 18 business deals sa Bengaluru. Pangulong BBM, pabalik na ng Pilipinas, ayon yan sa Malacanang. Samantala, House Progressive Bloc ayaw sumurrender. Hiniling sa Korte Suprema na baliktarin ang desisyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Department of Health kinalampag sa dumaraming kaso ng leptospirosis sa buong bansa. DPWH binanatan sa mga palyadong pumping station sa Metro Manila. Police Major na nanghalay sa isang kadete ng PNPA, tatambakan ng kaso. Vice Mayor, naku naman pinagbabaril sa loob mismo ng kanyang opisina sa Aklan. Patay. Naku. Bahay ng mayor sa Eastern Samar nasunog. Alkalde ligtas. Heto mag-ingat po tayo. 2 bagyo. Bantay sarado ngayon ng Pag-asa. Bagyong Fabian, walang direktang epekto sa bansa ayon sa DOST Pag-asa. Abay, di na talaga tayo nakaiwas kay Fabian. Dumating na. Yan. Hindi naman tayo makakaiwas eh. Sila ang dapat na umiwas sa atin. Tama. Dahil bantay sarado Bantay sila. sarado sila ng Pag-asa. At narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tatawaging Tropical Depression Fabian. Huli itong namataan sa 185 kilometro mula sa kanluran ng Batak, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugsong aabot sa 55 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, hindi ito direktang nakaapekto sa bansa at wala ring nakataas na tropical cyclone wind signal. Kasalukuyan itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras at inaasahan namang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Kaya babay Fabian. Hello and goodbye. Pero ito naman ang papasok pagbabay ni Fabian. Inaasahang papasok naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang tropical storm na may international name na Podul sa darating na linggo o Lunes. Ayon po sa Pag-asa Weather Bureau, huli itong namadaan sa layong 2,550 kilometro sa silangan ng Extreme Northern Luzon.
Taglay po nito ang lakas ng hangin. Nabot po sa 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin abot naman sa 70 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon pa rin po sa pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na lalakas pa ang bagyo hanggang sa ito'y maging typhoon. Hindi naman ito inaasang maglalandfall, ngunit posible itong mapalakas ang southwest monsoon na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Samantala, nakaamba ang hanggang higit pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, humigit kumulang piso 25 Yun. ang bawas sa presyo ng diesel habang katiting na 25 sentimos sa gasolina. Posible ring bumaba ng hindi hihigit o mas mataas sa piso 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Kabilang sa posible umanong nakaapekto ang tumataas na produksyon ng oil-producing countries at mga kaalyado nito. 25 centavos. Huwag muna nila ipatupad. O, ipunin? Pwede ba next week na lang? Oo, at least yung piso 25, ramdam. Ramdam. Tama yun. Ramdam. Even yung 25 centavos. Hindi masyado eh. Sabi na siya. Samantala, pinangamba naman ng ilang rice retailers sa Cartimar Market sa Pasay na tumaas ang presyo ng imported rice sa nakaumang naman import suspension. Sa pag-ikot po ng DZRH News, sinabi po ng isa sa mga may-ari ng bigasan na ayaw nang humarap sa kamera. Nagabiso na umano sa kanilang mga supplier na sila raw ay magtataas ng presyo ng imported na bigas. Sa ngayon po ay mabibili sa 43 pesos per kilo ang pinakamurang angkat na bigas sa Cartimar Market, habang nasa 45 pesos naman sa bawat kilo ang pinakamahal na bigas. Sa lokal na bigas naman, 39 pesos ang bawat kilo ang pinakamura, habang 60 pesos naman, mahal ang lokal na bigas. 60 pesos per kilo naman ang pinakamahal na local rice. Una pong inanunsyo ng Malacanang na 2 buwang suspensyon sa rice importation para daw maprotektahan ng mga lokal na magsasaka sa bagsak na presyo ng palay. Usapang bigas pa rin, bentahan ng lokal na bigas tumaas habang ang imported naman na bigas ay bumaba sa Baguio City. Ayon sa rice retailer, tumaas ang presyo ng lokal na bigas. Magkano lokal na bigas doon sa Baguio? Nakalagay dito kasi 20 pesos eh. I doubt na 20 pesos. Baka 2,000 pesos to, no? Ang mura, 20, baka 2,000 pesos 200. kada 25 kilos. 25 kilos. So 2,000 siguro to. Baka 2,000 yan. Nakulangan si jersey ng mga zero. Paki-check mo nga to, Jackie. Magkano yung presyo ng bigas sa Baguio? Yan. Ng 25 kilos. Baka duwa nga ribo day ta ato. 2,000 ba to? Kasi kung 20 pesos, ang nga 20. magpapakuha ako ng isang truck, benta ko sa inyo ng 50. Pero ano sabi? samantalang Bagsak daw ang presyo? Hindi. Ang imported na bigas naman ay nasa 1,350. 1,350 piso na lang kada 25 kilo na dating 1,500 daw. So bumaba ng 150 pesos ang kada 25 kilos na sako ng bigas na imported. Pero yung local, tatanungin natin kay Jackie kung magkano talaga to. Baka nakulangan ng 2 eh. Nakaapekto umano dito ang mga naranasang bagyo at habagat sa pinanggalingan ng lokal na bigas sa Isabela, Ilocos, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Dagdag nito, may sapat na supply ng imported na bigas na dahilan ng pagbaba ng presyo, habang tinitiyak na may sapat na supply din ng lokal na bigas sa mga pamilihang bayan sa lungsod. So feeling ko 2,000 siguro kasi para sabihin na tumaas ang presyo. Ang text ka man dita, Romy Gonzales, manungay tikwati, local bagas. Local nga bagas kay doon ang galing daw sa Isabela, Ilocos, ken Nueva Vizcaya. Kan Pangasinan nga nakwati Bagyo, ken habagat. Sige. Tingnan natin. Samantala naman, hindi dapat dumabot sa higit 1 oras daw ho ang pagpasok at pag-uwi mula sa trabaho, ayon po yan mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang podcast interview, sinabi ng Pangulo na pagpapabuti sa public transportation system ang solusyon sa problema sa traffic na dulot po ng maraming sasakyan sa lansangan.
Ito po ang dahilan kahit patuloy na sinisikap ng pamahalaan na gawing epesyente ang mass transport system. Yan, tama yan Mr. President, kaya lang mukhang hindi pa nakikita sa ngayon para guminhawa ang biyahe ng mga pasahero. Anya, habang ginagawa pa mga bagong linya ng tren, dinadagdagan naman ng mga tren sa mga existing lines para mapataas ang kapasidad. Sa iba pang balita, lumagda ang Pilipinas at India sa 18 business agreement sa Philippine-India Business Forum sa Bengaluru bilang bahagi ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga Memorandum of Understanding at Letters of Intent sa palawakin ang mga proyekto sa energy, artificial intelligence, clinical outsourcing, manufacturing at digital finance. Isa sa mga pangunahing Memorandum of Understanding ay naglalayong bumuo ng waste-to-energy facility para isulong ang renewable energy habang binabawasan ang solid waste sa bansa. Nilagdaan naman ang mga letters of intent para sa pagtatatag ng digital academies upang sanayin ang mga Pilipino sa artificial intelligence na magpapalakas sa kakayahan ng bansa bilang regional tech hub. Nakapaloob din sa mga kasunduan ang pagpapalawak ng manufacturing ng precision sheet metals at proyekto sa copper smelting at refining. Bukod dito, layunin rin ng mga kasunduan na palaguin ang digital finance platforms upang magbigay ng mas malawak na access sa mga serbisyong pinansyal. Namaste. Namaste. Mr. President. Ay, oo nga, yung pala yung mga ano, no? Yung Dyan yung, namaste. Di, tsaka dyan yung mas uso yung ginagawa mo. Yoga. Yoga. Yeah. Samantala, inintay na ho ng Kamara ang pag-turnover ng Department of Budget and Management sa 2026 National Expenditure Program sa Agosto at 13. Ito po'y bilang pagsunod na ang pambansang budget ay maisumite sa loob ng 30 araw matapos na magbukas ang first regular session ng 20th Congress. Ayon po kay Nueva Ecija Congresswoman Micaela Swansing, Chairman ng House Committee on Appropriations, target daw po ng komite na sa September 1 talakayin ang panukalang 2026 national budget na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Ang hirap bilangin nun, Ms. Thea, no? 1,000 nga lang, hirap na eh. Oo nga, 6.793 trillion pesos. Ito daw po'y maglulunsad din sila ng People's Budget Review habang iniintay ang turnover mula sa Development Budget Coordination Committee. Tinatanggap din niya ng Kamara ang hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing transparent ang pagtalakay sa pambansang budget kasunod ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na ipatupad ang open by cam deliberations. Samantala, umapela ang Makabayan Party List at mga leader masa sa Korte Suprema na baliktarin ang desisyon noong Hulyo 25 nagdeklara na labag sa konstitusyon ng impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Kabilang sa naghain ng mosyon sina ACT Teachers Representative Antonio Tino, Kabataan Representative Rene Co, Makabayan President Liza Masa, Bagong Alyansa Makabayan Chairperson Teodoro Casinio, Bayan President Renato Reyes, Piston President Modesto Floranda at Sandugo Convener Amira Lidasan na pawang kabilang sa naghain ng ikalawang reklamo sa impeachment. Sumama rin bilang interveners sina dating ACT Teachers Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas at Kabataan Representative Raul Daniel Manuel na nag-endorso sa naturang reklamo at kinatawan ng National Union of People's Lawyers. Iginiit nila na walang grave abuse of discretion sa panig ng Kamara at hindi nilabag ang 1-year ban. Dagdag pa nila, hindi sakop ng due process ang inisyal na yugto ng impeachment sa ilalim ng Article 11 Section 3 and 4 ng Konstitusyon. Kaya naman hinihiling ng grupo na ibasura ng Korte Suprema ang mga nakonsolidang petisyon at kilalanin ang bisa ng pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado upang agad maisagawa ang paglilitis.
Sa kaugnay na balitang yan, abay naghahanda naman daw ho si Vice President Sara Duterte para sa posibilidad ng mga panibagong impeachment complaint laban sa kanya sa mga susunod na taon. Ito'y matapos namang magdesisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa panempo ng media sa Davao City, sinabi ni VP Sara na naisanan niyang magkaroon ng bloodbath sa impeachment trial, kung saan ay may pakikita ng parehong panig ang lahat ng kanilang mga ebidensya sa publiko. Bagaman hindi ito mangyayari sa ngayon, binigyan diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagaan ng paghahanda sakaling may maghain muli ng reklamo laban sa kanya sa mga darating na taon. Sa iba pang balita, pinakikilos ni Senator Christopher Bongo, chairman ng Senate Committee on Health ang Department of Health upang agarang tugunan ang tumataas na kaso ng leptospirosis, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Ayon kay Go, nakakaalarma ang pagdami ng kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Para sa senador, dapat manatiling alerto at mahigpit ang koordinasyon ng health authorities upang mapigilan ang lalo pang pagdami ng mga kaso at bilang ng mga namamatay. Hinikayat din ni Go ang publiko na agad magpatingin sa doktor kapag nakaramdam ng sintomas ng leptospirosis at huwag mangamba sa gastos dahil saklaw ito ng PhilHealth. Batay sa datos, Quezon City ang may pinakamataas na bilang ng nasawi ngayong taon dahil sa naturang sakit na umabot sa 23 katao. Tsaka pagka lumusong sa baha, diba, sabi magkarugtong nila, yan eh. Maglinis lang ng maigi ng balat, lalo na yung mga nababad sa tubig. Abay, maligo na. Dapat. O, diba? Saka, gamit shield bath soap. Saka kapag ganun, okay ka. Thank you Ayos po. lang, stay. Ano uli yan? Shield bath soap. Shield bath soap. Ayan, panlaban sa bakterya. Oh, 99.9%. 99.9%. Oh, diba? Wow. Sana ma-experience ko yan. Pa-experience naman dyan. Samantala, umapila naman si Manila Mayor Isko Moreno sa Department of Public Works and Highways na itigil ang pagtatayo ng pumping station sa iba pang proyekto nang hindi kinukonsulta ang lokal na pamahalaan. Sa isang pulo ng mga Metro Manila Mayor at San Miguel Corporation sa Pasig City, tinawag ni Yorme na panggagahasa ang paglalagay ng maraming pumping station sa Maynila na anyay hindi naman gumagana. Yorme. Straightforward answer to Secretary Bonoan. Tumigil na po kayo ng kapagpapagawa nang hindi kayo nagpukonsulta sa lokal na pamahalaan, lalo na sa ilog. Nako. Iginid po ni Yorme Isko kung isinangguni lamang daw po sa mga LGU ang konstruksyon ng mga pasilidad na iwasan daw sana ang pagkakaroon ng mga depektibong pumping stations na nakadaragdag sa problema sa baha at ngayon nga ay ang pagkalat po ng sakit na leptospirosis. Kabilang po sa mga binanggit niyang palpak ang pumping station sa Sunog Apog sa Tondo, Maynila, sa Estero de Abad, Padre Faura at sa Remedios. Dagdag pa ni Moreno, kung bibigyan siya ng 5 minuto ni Pangulong BBM ay handa niyang isumbong kay Pangulong BBM maging ang mga kongresistang nakikialam umano sa naturang mga proyekto. Isumbong sa Pangulo. Isumbong! Isuplong ang mga makasalanan. Ipako. Di ba? Wala pa. Ay, wala ba? Malayo pa ng Semana Santa. Ay, malayo pa. No. Hindi, ayan. totoo naman. Anong term ng Yorme? Panggagahasa sa Manila. Oh, Diyos Kasi me. naman daw, naglalagay Hindi pero kasi hindi gumagana. Saka hindi pala alam ng mga LGU. Hindi very well coordinated. Mahirap nga yan. Sandali, para naalala ko tuloy yung traffic din sa may Buendia ngayon. Bakit? Alam ba yan ng LGU may traffic din? Oo nga, ano ba yung cause ng traffic dyan? DPWH din yan eh. Yung hinuhukay yung drainage system. Halukay ube. Mantakin mo yung 5 lanes nagiging 1 lane. Ay, dito, oo. Bottleneck. Hanggang ngayon. Ano diba? Yan, higit 1 linggo na yata yan eh. Nako. Alam ba ng lokal na otoridad ang mga ganyang mga I think alam naman, plano? may mga traffic enforcer naman yan. Kaya lang, masaklap kasi niyan. Wala namang taong gumagawa.
Oh. O paano matatapos Oh, yan? yan, oo. Oh, Halatang yan. mayroon ding pinagdaraanan yung mga diba? taga-RHTV. Diba? Isinalang agad eh. Di ba? Oo nga, Diba? nagkakabottleneck Mantakin mo dyan. yan. Ako. Ay, sus apo. At ang daming Ayan, pera oh. ang nalulustay sa kada minuto na nasasayang sa traffic. Oh. 'Di ba? Sa iba pang balita, patay. Mamaya na. Ay, mamaya na. Patay! Patay tayo dyan. Commercial muna tayo, Miss Thea. Commercial muna, kala. Chill ka lang. Biyernes naman ngayon eh. Oo nga. Oo. Oh, sige, mamaya. Pagbalik ko naman, patay agad yung sasalubong ganun sa kanila. talaga eh. Di bale. Oo. Ito pa, narito pang ipang detalye ng ating mga balita. Police Major na ng halay. Pambihira, kung di patay, pangahalay. Ano ba naman yung mga balita natin? Ano bang nangyayari sa inyo, countrymen? Mga kababayan, ano na pong nangyayari sa Mga inyong kababayan kaisipan? ko. Oo. Dapat lang na malaman nyo. Diba? Bilib pa naman ako. Tapos ganito ang ginagawa ninyo. 'Di ba? Isaayos po ninyo, dagiti panunot yo. Ay ba? Apo. Kay Miss Thea tayo. Sa darating na na break ulit. Ayan. DPWH ito na nga't binanatan sa mga palyadong pumping station sa Metro Manila, 'di ba? Ito si Vice Mayor ng Aklan. Naku, pinagbabaril pa sa loob ng kanyang opisina. Wala pa raw, inimbestigan pa yung motibo. Naku hanggang po. sa ngayon. At ito nga't bahay pa ng mayor naman sa Eastern Samar. Nasunog. Mabutit ang alkalde ligtas. Yes. At ang kanyang mga kasambahay ba ay nakaligtas? Caretaker Wala. lang yata nandoon. Ayun. At mag-ingat po tayo ha, kahit na parang hindi ganun kalakasan si Fabian, parang may mga kabuntot pa rin po siya, mga sama ng panahon. Itong Southwest Monsoon, magpapaulan pa rin yan sa atin. Okay, kaya iba yung pag-iingat. Kapag kami araw, maglaban na para mapatuyo natin ang ating mga labada. Uy, saka matindi nangyari sa isang eskwelahan sa may Nueva Ecija. Ano, Bakit? Abay, syempre, kinukunti na ng DepEd yung pangyayaring yun. Ay, oo. Sana naman, di na maulit pa yung ganitong karahasan. Ha? May namamaril sa loob, estudyante pa. Wait lang, naaalala ko, correct me if I'm wrong, meron din ganyang pangyayari sa Cagayan. Talaga? Ganun din I think last year, pinasok din sa loob ng eskwelahan, no? hindi ba hindi ko alam kung nililigawan or sa car. Pareho pala. Ganyan din, ganyan. Oo. Diyos me. Kaya wag maging mapusok pagdating sa larangan ng pag-ibig ang mga kabataan. Marami ho sana. dyan Ang alin? ang pwedeng mahalin. Of course, 'di ba? Love is in the air. Sige. Dapat pag-ibig na lang ang ating Total 8-8 naman. Tayo yung mag 8-8. babalikan pa natin di ba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas ang oras, alas 4:32 ng hapon. Oras, alas 4:40 ng hapon. RH Break Time. At bago tayo tumuloy muli sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, nasa linya po natin si Ferrer Pundano ng Quezon City. Magandang hapon, Kuya Ferrer. Hello, good afternoon. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Alam naman natin na gusto mo nang maiuwi. May misis ka na ba, Kuya Ferrer? Yes, ma'am? May misis na. Meron po. Ayun, alam ko naman gusto mo nang maiuwi sa iyong misis ang iyong premyo sakaling masagot mo na ang katanungan ni Thea Pecho Corpuz. Anong himpilan ng radyo ang kaka-celebra lang ng kanyang 86 na anibersaryo? DCRH. Bakit may coaching dito sa paligid ko? DCRH. RS Ikaw close ba kayo ni Kuya Ferrer? Ano ba sasakyan ng pinadikitan ni Kuya Ferrer ng sticker ng DZRH? Yung delivery truck. Delivery truck. Ano ba dinideliver ni Kuya Ferrer? Ano Nga pala. dinideliver ninyo? Tropical Hut po. Wow! Tropical Hut! Wow! Paborito natin yan! Nakalibre pa ng ano. Wow. Baka pwede mo namang i-deliver dito rin sa amin. Kasama ba niya yung spring chicken? Natawa na lang si Kuya Ferrer. Congratulations sa iyo, Kuya Ferrer. Enjoy mo ang iyong napanalunang premyo at i-share mo siya sa iyong, hindi pa Congrats. i-share, i-entrega mo siya sa iyong misis. Kuya Ferrer, ibababa ang linya ng telepono. Para ibigay sa yung mga detalye. Correct. Kukunin ng GCash number mo. Oo, Yan. diba? Para transfer agad, sa'yo na agad, na-enjoy mo na agad. Yes. RH Break Time.
Patay matapos pagbabarili ng Vice Mayor ng Ibahay Aklan na si Julio M. Estolioso sa loob ng kanyang opisina sa munisipyo kaninang umaga. Sa inisyal na impormasyon, isang miyembro ng Sangguniang Bayan ang hinihinalang sospek sa krimen. Agad na isinugod sa ospital si Estolioso ngunit binawian din ng buhay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring insidente. Ano to? Politically motivated? Wala pa raw motibo. Inimbestigan pa ng mga pulis. Hinihinalang Sangguniang Bayan member ang suspect. Bakit? Yun diba? lang. Anong dahilan? Rest in peace po, Vice. Naman, no. Samantala naman, sugatan ng 3 katao matapos araruhin ng mixer truck ang isang nakaparadang sakyan at karinderya sa Dinalupihan, Bataan. Ayon po sa nakakita na driver na ng isang sasakyan, nakaparada daw po ang kanilang sasakyan sa tapat ng karinderya. Napansin nila ang isang mixer truck na mabilis ang takbo. Bigla itong bumanggang sa sasakyan at sa karinderya at nahulog pa sa bangin ang naturang mixer truck kung saan kasama yung 3 katao na nahulog sa bangin. Buti na lamang, Miss Thea, sila ay sugatan. Lamang. Agad namang isinugod sa ospital. Ayun, di ba? At walang napaulat na nasawi naman sa naturang insidente. Ay, susapo. Ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Samantala, nasunog ang bahay ng isang mayor sa Llorente, Eastern Samar. Ayon sa Bureau of Fire Protection, wala ang alkalde sa bahay noong nangyari ang naturang insidente at ang caretaker lamang ang narito. Hinihinalang electrical short circuit ang sanhi ng pagkasunog ng bahay na gawa lamang sa light materials. Wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente habang tinitignan pa ang halaga ng pinsala. Malakas-lakas rin yan, buti na lang spacious. Walang makakadikit na bahay. Buti na lang wala raw si mayor doon sa bahay. Ha? Ano kaya nangyari siya? Ito, naman, short circuit. Baka nabasa, no? Ay, samantala, ito na. At pabalik na raw po sa Pilipinas si Pangulong BBM mula sa India. Bit-bit. Meron siyang bit-bit. Aba, pasarabo. Wow, meron siyang pasarabo apo. Halos $500 million. Wow. Na direct investment pledges. Yun. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso mula sa Malacanang. Let. Miss Thea, pabalik na nga ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 5 araw na state visit sa India. Sa briefing bago lumipad pabalik ng bansa, iniulat ng Pangulo na nakakuha sila ng halos $500 million na halaga ng direct investment pledges. Paunang estimate pa lang anya ito dahil kung pag-uusapan ang potential investment ay maaaring umabot sa $5.6 hanggang $5.7 billion. May kinalaman ito sa sektor ng teknolohiya, kalusugan at renewable energy. Samantala, inilarawan ni Pangulong Marcos ang kanyang state visit doon bilang bagong simula para sa relasyon ng Pilipinas at India. Una nang lumagda ang dalawang bansa sa 13 kasunduan na may kinalaman sa depensa, maritime cooperation, agrikultura, fintech at cultural exchanges. Pasado 1:00 ng hapon, oras sa Pilipinas, nang nag-take off ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegasyon mula sa Kempegowda International Airport sa Bengaluru, India, pabalik ng Manila. Ito si So anong oras darating, Ms. Let, anong oras darating dito sa Maynila? Oo, mga alas 8 siguro, Ray, ngayong gabi dahil ang biyahe doon ay 6 hours and 40 minutes. Tiyempo, alas 8, ngayong 8-8? Oo, 8. 3-8. Baka matraffic ang Pangulo niyan. Hindi naman siguro. Abangan natin mamaya ang pagdating ng Pangulo. Maraming salamat, Ms. Let. Yes, Ray. Bye sa inyo, Ray at Ms. Thea. Tourist visa extension for sale ng Bureau of Immigration. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos. Bakit? So, hindi siya legal kasi pinaiimbestigahan. Oo, sino may pakana ng for sale na yan? Ng for sale na yan. Idetalye mo balita RH28, Raymond at Paas. Raymond. Laki Raymond, ikaw na. We hear you. Lakay Raymond. Awan. Hindi ko connect. Babalikan ba natin si Lakay Raymond? Okay. Ilang senador. Ito na muna. Ilang senador nilabag
ang interparliamentary courtesies sa kanilang impeach vote speeches. Oh, bakit at paano? I-detalye mo ang balita RH12. Milky Reganan, Manang Milky. Kaya at Ray, name calling o pangungutya. Salit na ipaliwanag ang naging dahilan kung bakit bumoto ng pabor sa pag-archive ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, nilabag ng ilang senador ang interparliamentary courtesy sa kanilang impeach vote speeches. Sabi ni Ridon, nasa salig ang batas na magkapantay ang Senado at Kamara kaya inaasahan na pairalin ng respeto. Kahit ayaw ng ilang senador, ang leader ng Kamara ngayon 20th Congress. Ipinapaalala rin ni Ridon ang impeachment ay hindi laban sa isang opisyal, kundi usapin ng accountability sa hindi maipaliwanag na paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulo o ng ginang at ng House Speaker. Narito si ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Committee on Public Accounts. Malaking pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil meron na pong mga binabanggit na mga masasakit na mga salita at pagpapangalan, ibig sabihin name calling laban po sa liderato ng House. Pero very important ho na balikan ho natin, ang totoo naman ho, yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad, hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan, kundi ito po ay usapin ng katotohanan, ito po ay usapin ng accountability. Sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, usapin po ito na accountability sa usapin po ng pagbabanta laban sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, at sa atin po ang House Speaker. No? So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Samantala, sinabi ni Ridon, hihintayin ng Kamara ang magiging pasya ng Korte Suprema sa pending motion for reconsideration bago naman ikonsidera ang refiling ng Articles of Impeachment sa buwan ng Pebrero. Ako si Milky Reganan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan muna natin sila kay Raymond Dadpaas, tourist visa extension for sale ng Bureau of Immigration. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos. Sinong nakikinabang dyan? I-detalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Ray, pinaimbestigahan ni Senador Amy Marcos ang umano'y maanumalyang gawain ng Bureau of Immigration sa mga turistang gustong makakuha ng extension ng kanilang visa upang manatili sa Pilipinas. Sa kanyang inikhay na Senate Resolution number 36, inilakad nitong patuloy ang mga maanumalyang transaksyon sa BI na kinukonsinti ng kanilang matataas na opisyal. Kabilang sa pinagbatayan ni Senador Marcos ay ang ibinulgar ni dating BI Special Board of Inquiry Chief Gilberto Repicio Jr. na kinukutongan ng BI ang mga turistang kumukuha ng visa extension. Ang mga hindi magbabayad ng 50,000 pesos na service fee ay agad denied ang kanilang extension application. May price menu umanong nasusunod depende sa haba ng extension. 6 na buwan hanggang 1 taon, 15,000, 1 year to 4 years, 25,000, 5 years to 9 years, 50,000, 10 years to 14 years, 60,000 pesos at 15 years to 19 years ay 70,000 pesos. Kasunod nito ang sulat ng mga empleyado ng BI kay Pangulong Bongbong Marcos laban kay Commissioner Anthony Viado dahil sa pakikipagsabwatan umano sa mga POGO operators at pakikialam sa deportation ng mga dayuhan. Para kay Senador Amy, mahalaga ang investigasyon upang matigil na ang mga maanumalyang transaksyon sa Bureau of Immigration dahil maliban sa nawawalang kita ng gobyerno ay nasisira din ang imahe ng institusyon. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakaymon. Babalikan pa natin ang iba pang balita. 2 Vietnamese national arestado sa Southern Police District dahil sa illegal practice of medicine sa naturang lungsod ng Makati. At ito nga Filipino TikTok star, Nurse Even, ikinasal na sa kanyang longtime partner sa UK. Mamaya, babalikan natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pilipinas ang oras, 52 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito ng mga
Break Time! Dalawang Vietnamese national arestado ng Southern Police District dahil sa illegal practice of medicine sa Makati. Idetal mo balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Teya, talakay Rhea, pinusasan ng Southern Police District ang dalawang Vietnamese national dahil sa illegal practice of medicine sa loob ng isang beauty clinic sa lungsod ng Makati. Inilala ang mga suspect na sina alias Van, lalaki, 36 anyos, at isang alias Tay, babae, 35 anyos. Dinakip ang dalawa sa interrupted operation sa loob ng beauty clinic sa Barangay Poblasyon matapos mahuli sa akto na nagsasagawa ng aesthetic procedures kabilang ang botox injections at dermal filler applications ng walang lisensya para mag-practice ng medisina sa Pilipinas. Ayon pa sa report ng SPD, nag-ugat ang operasyon sa verified intelligence na ibinigay ng isang regular na confidential informant ng District Special Operations Unit ng SPD. Isang pulis ang nagpapanggap na pasyente at dito nakumpirma ang iligal na gawain ng dalawang dayuhan. Nabatid na nabigo ang mga suspect na magpakita ng anumang lisensya o akreditasyon na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng mga medical na pamamaraan sa bansa. Nakupiska sa klinik ang samot-saring surgical supplies, anesthesia, syringe, filler, microcannula, needles, resibo, mga forms ng pasyente at iba pa. Sasampahan ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Republic Act 2382 o ang The Medical Act of 1959 na inamyendahan ng RA 4224. Samantala, Ms. Teya at Lakay Ray, any moment from now, magsisimula na itong programa sa ika-62 years ng Land Bank of the Philippines dito sa head office sa Ermita, Maynila. Bibigyan ng parangal ng Land Bank sa pamamagitan ng kanilang gawad tanyag ang ibang sektor. Pangungunahan naman mamaya ni Land Bank President and CEO Dineta Ortiz ang naturang aktibidad. RH27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala naman, maring kinundina ng DepEd ang nangyaring shooting incident sa loob mismo ng silid-aralan sa May Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Ayon po sa DepEd, kailanman ay hindi katanggap-tanggap anumang uri ng karahasan lalo na sa loob mismo o paligid ng eskwelahan. Nanindigan po ang kagawaran na dapat protektahan ang kapakanan ng bawat mag-aaral, mga teacher at kawani ng eskwelahan. Samantala, sasampahan ng kasong administratibo ng PNP Academy ang police major na inireklamo ng sexual harassment ng isang kadete sa loob ng kanilang barrack sa Silang Cavite noong Hulyo at 31. Sa opisyal na pahayag ng PNPA, tiniyak ng institusyong nasa full custody na ang suspect na una ng kinasuhan ng criminal complaint sa Silang Amadeo Circuit Municipal Trial Court. Samantala, tinawag ng paaralan na isolated case ang insidente at tiniyak na may masihigpitan ang pagsala sa mga staff na maa-assign sa PNPA. At ngayon, ito na, Miss Thea, sa showbiz. Filipino TikTok star Nurse Even ikinasal na sa kanyang longtime partner sa UK. Aba, i-detail mo nga ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa! Miss Thea at Lakay Ray, tuloy na ang forever para sa sikat na Filipino TikTok content creator na si Nurse Even o John Steven Soriano sa totoong buhay. Ito ay matapos silang magpakasal ng kanyang long-time partner na nagngangalang Paul sa isang intimate ceremony sa United Kingdom. Kasama ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan, nagpalitan ng vows ang dalawa. So si Nurse Even ay isang tan suit habang classic tuxedo naman si Paul. Matatandaan noong April, ipinakilala ng content creator ang kanyang relasyon o isinapubliko niya ang kanyang relasyon at inanunsyo ang kanilang engagement sa Facebook. 5 taon na anya ang kanilang pagmamahalan bago humantong sa altara. Sumikat si Nurse Even sa TikTok dahil sa kanyang mga nakakaliw na content na nagpapakita ng buhay mula sa point of view ng isang nurse. Pati na rin sa iba't ibang comedic skits na patok sa netizens.
para sa Break Time Showbiz. Ito, si Jocelyn Crudata nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang sunod-sunod yung mga yung mga nagpapakasal na. Mga gumaganda ang kanilang mga love lives. Congratulations. Congratulations. Stay happy. Of course. And thank God it's Friday. Uy, saka binabati muna ni Eric Dastas, ha? Si Lieutenant General Bernard Banak, ha? Deputy for Administration ng Philippine National Police. Kala ko pinatatawag tayo ni Eric Dastas nang makakain na ng Anli. Oo nga, no? Samgyupsal eh. Oo nga, actually, meron nga raw silang pa-dinner dyan sa sa may Banawe Avenue, Quezon City mamayang gabi. Anong oras? Nakapunta nga. Eric, anong oras? Ayan. Text na man. Baka biglang dumaan dyan si Miss Thea. Ayan. Salamat. And also, happy Friday. Happy shopping. Happy shopping today. Happy checking out. And Apo Els Bartolome, magandang hapon sa inyo. General Nick Bartolome, and of course, ang ating PNP Chief, si General Nicolas Torre III. And of course, maraming salamat sa staff and kay Doc Clarence MD. Ayan. Sa pangangalaga sa kutis ni Thea Petro Corpus. Maraming pong salamat. Kay Tito Ton ng Headway sa MOA. Oy. Siya yung tumabas. Ayun yung tatanungin ko nga. Nagpakulay ka ng buhok, no? Napagtripan ako eh. Salamat. Magaling yan. And belated happy birthday. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa isa na namang edisyon ng Break Time dito sa DZRH. Nakasama niyo po ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan sa ngalaban rin po ni Mayor Lakay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras 2 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Bye-bye. This time check